High fuel prices are starting to affect travel, and in Baguio, that means fewer tourists this summer. The result, small businesses are taking a big hit. Dobie De Guzman has this story. Gasoline stations in Baguio City are struggling with poor sales. Drivers are also refusing to travel, resulting in longer lines at jeepney terminals. At the city market, vendors are scratching their heads. Hindi naman actually parang yan eh. Pero ganito yung nangyayari sa atin. Coffee shops, restaurants, hotels, and other tourism-related establishments are also suffering from the blow of the continuing oil increase. Pag ganun po yung situation, syempre sir, baka kung yung mga ibang kasama namin, siguro baka hindi na makapasok, mga ganyan. Baka maging apekto yung bumaba po yung manpower. Because of rising fuel prices, tourist arrivals in Baguio dropped to 50%. To cut down on costs and keep their businesses afloat, some businesses are appealing to workers to take fewer shifts or go on rotating schedules. Ang una-una kasi ang pinakamalakas na expenses sa isang business is the manpower. Which yan ang number one na pinakamalaking expenses. So, kinusap namin yung mga staff, maybe sa isang linggo, pwede kayo mag-work ng 5 days, pero hindi namin sila aalisin. Okay. So, alternate sila. For the Baguio Business Club, no worker should lose a job during a crisis, saying what they should get is assistance instead. Ating mga trabahador ngayon is nagbabiyahe mula sa kanilang mga pamamahay hanggang sa construction site. At sa tingin ko, ang malaking tulong is magbigay ng tulong sa kanilang transportasyon. Magbigay din ng subsidy na magbigay sa kanila ng mga kakailangan nila, kaya ng mga essential goods, bigas. We used local products muna because what we noticed is mura ngayon ng mga gulay. So we featured Baguio vegetables. Because of the economic impact of the oil crisis, Baguio is now under state of calamity. Dobie De Guzman, Billionaire News Channel.